Mga kababayan ko, napasugod na nga po yung mga alipores ni Glenn Chong at ni Maharlika. Biruin mo hanggang sa airport, naghaasik ng lagim. Sinabotahin na naman ng NAIA. Charis, mga kababayan ko. Pinag-uusapan ngayon sa loob ng social media ang daga at surot. Ayan, mga kababayan. Daga at surot, mga kapatid, pinag-uusapan na ngayon to at trending ito sa loob ng social media. Ano nga ba ang opinion ko? Ang dami nagko-comment sa akin yan, ha? Kasi daw administration vloggers daw tayo. Iniwala daw tayo sa administrasyon. Nakakahiya naman daw may surot, mga kababayan ko. Face the reality. Yan ang sasabihin ko. Pero before ako magsalita, painggan nyo to. Kagandahan ng airport ang usapan, nako, napag-iiwanan tayo dyan. Sa isang survey nga, pang-apat ang NAIA sa worst airport sa buong Asia. Lumamang lang tayo ng kaunti sa Kuwait, Kazakhstan at Saudi Arabia. Worst airport na nga, meron. Worst airport. So ibig sabihin nun, panahon pa ni Duterte, panahon pa ni Pinoy, pinakapangit na po ang airport talaga natin. Tuloy. Tingnan nyo to, ha? Tingnan nyo to. Tuloy natin. Ito. Sa worst airport sa buong Asia. Oy, shoutout nga pala kay Boss Mike Cervera. Ayan si Boss Mike. Tuloy natin, mga kababayan. And Mark Ramos. Lumamang lang tayo ng kaunti sa Kuwait, Kazakhstan at Saudi Arabia. Worst airport na nga, meron pa ngayong nakakadiring problema sa NAIA. Bukod sa mga surot, may naispatan ding daga. Daga! Ano pa? Sa airport, gusto na yung paimbisigahan ng isang mambabatas. Mayroon nakitang daga at surot. Narito ang report. Ano ba naman to? Kinontent din nila ni Marley. Biruin mo, nagpadala si Glenn Chong at ng sugo. Let's face the reality. Joke lang siya, sabi ko, ha. Huwag kayo maniniwala doon, nagpadala ng sugo si Maharlika, pero sila ang surot at daga ng bayan. Tuloy. Magbigay ng mga bagay na makikita sa NAIA. Mukha ni Maharlika. Mukhang NAIA yun, mukhang pal. Charis. Tuloy. Dati. Aeroplano, flight crew, mga pasahero, at teka, daga, hindi. Pangalanan natin yung dagang Glenn Chong. Kasi nung nakita ko yan, shoutout kay Derek Perdi, mukhang magkakasama tong mga to, ha. Ayan, ha. Pangalan daga. Kasi, daga. Parang Glenn Chong lang yung kababayan ko, mukhang daga. Tuloy. Tayo namamalik mata. Daga nga yan. Malapit sa kisame ng departure area ng NAIA Terminal 3. Nakuhanan niya ng isa sa mga pasahero. 3 minutong na videohan ang daga. Hanggang sa sumuot ito sa butas at naglahong parang bula. Nandiri ang ilang pasahero ng NAIA nang mapanood ang viral video na yan. It's a rat! Oh, it's a rat! It's a rat! Nagulat nung nakita si Glenn Chong. Tuloy. Big rat. Mama niya. Ay, Diyos ko dahil. Nakakahiya. It's a shameful, no? Only in the Philippines. Ako mandidiri talaga ako kasi syempre Paray naman, nandiri ka ba? Yun, share kay Boss Mark o yuhu ng yuhu. Mukhang alam ko na yan, ah. Di ba naman gusto may daga dito sa NAIA? Kasi alam naman natin ng Pilipino, malilinis. Tapos, Alam ko na. I got it, boss. talagang puntahan ng turista. Nakakaya din sa mga foreigner na makakita ng may daga. Akin lang, Bakit? Sa Pilipinas lang ba yung airport na walang daga? Napasama na nga tayo sa worst, eh. Admitted ako doon. Hindi natin maitatago yon, mga kababayan ko. Kasi kahit pangalan nung NAIA natin, worse, eh. Alam mo ba, kahit yung NAIA, yung pangalan worse. Paano mapapasama? Kaya nga kita mo, di ba, napasama tayo sa pinaka-worst airport sa buong sa Asia. Ultimo, di ba? Ultimo pangalan, kalunos-lunos. Alam mo, sa akin lang, aminin natin sa hindi.
Kung kinakailangan na i-privatize yung airport, mga kababayan ko, pa-private na natin. Sa totoo lang, ako lang i-private na natin. Kasi kung ganyan ang mangyayari, ibig sabihin nito, may kapabayaan. Anak ka ng teteng, ang laki ng daga, ibig sabihin na matagal na naninirahan yan dyan. Di ba? Oo, nakakadiri kasi daga yan eh. Nakakabuisit, surot yan eh. Di ba? Kung may dagang ganyan kalalaki, mga kababayan ko, sasabihin ko, ako na magsasabi sa inyo, kung ako magsasabi sa inyo, stay to the point, kung hindi kaya ng namamahala dyan, i-privatize natin yan. I-private na natin. Hindi magiging I know, mas mapapaganda pa to eh. Kung ipa-private ito. Sa akin lang based on my own opinion. Bakit, mga kababayan ko? Dalawa kasi rason ko. Bakit ko gusto i-private yan? Pag na-private yan, mga kababayan ko, yung NAIA, mapapaltan na rin natin yung pangalan na nakadikit dyan. Yun, literal nakadiri talaga yun. Second, mga kababayan ko, kukuha ng bagong PES service provider ang private sector dyan. Kasi unang-una tingnan, ang laki ng daga. Hindi ko masasabing sabotahe ito, mga kababayan ko eh. Pero anak ka ng titik, ang laki ng daga, mga kababayan. Ibig sabihin, ang dami nila doon. Hindi naman pwedeng galing sa eroplano yan. Imported din yan. Hindi ako pabor ba? Tatanungin ko mga kababayan natin. Mga kapatid, mga nanonood po sa akin, pabor po ba kayo na gawing i-private natin yung NAIA, mga kababayan ko? Kasi po ito po ang rason ko. Number 1, mapapaltan po natin yung Ninoy International Airport, mga kababayan ko, 'di ba? Mapapalitan na rin natin. Second, mga kababayan ko, mga kapatid, mapapaayos pa natin, mapapaganda pa natin yung serbisyo. Total naman, nagrereklamo kayo sa mga porter, sabi nyo, nang hihingi, nang gagaganyan, mga kababayan ko, mas mapapaganda po natin siya. Ngayon, papabor po ba kayo kung ipa-private po natin to? Ako po, kung tatanungin nyo ako, gusto ko i-private na to, mga kababayan ko, ganun din naman ang pamasahe, mga kababayan ko, sa tingin ko eh. Hindi naman magbabago. Ganun pa rin, mga kapatid. Starbucks lang ang tumataas ang presyo. Di ba? Sabi niya, as soon ibalik ang Manila International Airport, sabi ni Ate Tina Cooking, di ba? Aantayin nyo pa ba na magbukas ang Bulacan Airport at ang Clark? Na pagkaganda-ganda, mga kababayan ko. Pero the worst sa paliparan is na isa ang NAIA. Pero pumunta kayo sa Cebu, pumunta kayo ng Davao, pumunta kayo ng Clark, pumunta kayo sa mga paliparan na bubuksan pa. Ang gaganda. Bakit ang Ninoy naiiwan? Mga kababayan ko, because it's worse. Diba? Worse. Bakit? Kalunos-lunos. Sa pangalan pa lang. Di ba kayo nakakalunos-lunos? Parang teteng, oo. Ano kayang ginagawa ng tatlo doon? Mukhang magkakasama. Kung sa departure area merong daga, surot naman ang sumasalubong sa mga pasahero sa arrival area. Ay, imported yan, mga kababayan ko. Babaon ni Maharli kayan. Hindi, joke lang. Joke lang yun, mga kababayan ko. Oy, Iloilo. Ayan, maganda din. Tuloy, ayan, Cagayan. Maganda rin ang Cagayan na De Oro. Ang ganda rin dyan. Pinamugaran nila mapamital o ratan ng mga upuan. Ang mga umupo dyan, pantalang inabot. Gaya ng Kita nyo, mga kababayan ko, sa tingin nyo, pag na-private kaya yan, katulad, I think Japan is private din ang airport doon. Di rin government ang humahawak eh. Diba? Tingnan nyo to, mga kababayan ko. Alam mo ba't napapahiya tayo sa ibang bansa? Because nakikita nila ganyan, di ba? Nakikita nila ganyan. Tingnan nyo, upo ka dyan sa NAIA, bakbak yung tapos pabahayan pa ng surot, magagalit. Di ba? Magagalit ng taong bayan pag kinagat, tapos magpapaliwanag, magpupo sa social media, pag-uusapan tayo, sisisi nyo naman kay Marcos Jr. Tama ba ako? Ganyan naman gagawin nyo, kasalanan naman ng gobyerno yan, kasalanan ni Marcos Jr. yan. Ano yun ang ginagawa ng tao? Ngayon, pakinggan nyo to. Pero si Anageli Halili, nakagat siya not once, but twice. Nakagat ka na pala, nagpaulit ka pang kagatin. Joke lang. Tuloy. Isa sa arrival area ng Terminal 3 at isa sa departure area naman sa Terminal 2. Inakamot ko po siya, pero ang sakit, sobra po kasing katin. Hanggang sa hindi ko po siya kaya, tumayo po ako. Tapos sabi nga po ng kapatid ko, baka daw po surot. Hanggang sa nabibig na po niya, ayun po, surot nga po talaga siya.
Inireport Oh my God. niya sa mga gwardya ng NAIA ang parehong insidente pero wala man lang daw nagsorry. Ba't sila kung sa bagay, humingi ng pasensya, pwede rin. 'Di ba? Walang pasensya may surot talaga. Wala tayong magagawa. Imported nga daw eh. Nakaka-disappoint, ma'am. Nakakalungkot nga po, ma'am, kasi ang dami na rin po pala. Ay, hindi lang ikaw na-disappoint. Ako rin. Disappointed din ako dyan sa talaga. Kahit sino naman mapapahiya talaga tayo sa international community. Number 1, putaragi sa airport ng Pilipinas may surot. Hindi kahit pro vlog, kahit pro administration ako, pabor ako sa administration. Kung may kapalpakan sa isang ahensya, pupunahin ko. Ba't hindi ko pupunahin, mga kababayan? 'Di ba? Ba't hindi ko pupunahin? Mapapahiya tayo, biruin mo may daga, may surot. Ano susunod niyan? 'Di ba? Anay, langgam, gagamba na. 'Di ba? Totoo lang totoo lang tayo. Hindi natin kailangan pagtakpan kung may maling ginagawa ang isang gobyerno. 'Di ba? Kukuntin kasi parang nawawala ko yung Pilipinas ng NAIA. Dahil dyan, agad naglinis ang mga tauhan ng NAIA. Aalisin na raw ang mga upuang gawa sa ratan. Nagsorry naman ang Manila International Airport Authority sa mga pasaherong nakagat ng surot. At Hindi, magpaagat din kayo sa surot. Buisit to. Sunod niyan, ipis na. Hindi sapatan sorry para sa akin, mga kababayan ko. Magpaagat din kayo sa surot para maramdaman ninyo. 'Di ba? Pag nagkamali ang nagkamali ang isang ahensya ng gobyerno, tapos sasabihin, Marcos na naman na may kasalanan. Susunod niyan, papangalanan ni Maharlikan, Marcos may surot. Basta sinabi ko sa inyo si Glenchong yung daga doon. Charis. Tuloy. ayon sa kanilang pest control service provider, posibleng imported o galing pa sa ibang bansa ang surot. Ayos The insects were bigger as compared to the domestic surot. Again, we do not want to imply anything, no, that it's from foreign source or whatnot. But that was the observation by our pest control service provider. Babayaran naman daw ng MIAA ang ginastos na Hindi, magpaagat kayo! Hindi kami papayag. Mukha nyo yung paagat nyo doon. Para maramdaman nyo yung sakit, di ba? Wala na, napahiya na tayo. Napahiya na yung mga Pilipino sa ginawa nyo eh. Kaya kayo? paggamot ng mga nakagat ng surot. Paano naman kakagatin ang turismo ng bansa kung may surot at daga sa airport? O, di ba? O, ganyan tayo babanatan sa mainstream media. Tayo, todo linis ng ginagawa natin na maganda ang Pilipinas kung sa palipara naman may surot. Di ba? Nasabihan tayo ng Pilipino, Mamma Mia, it's a rat. Di ba? O, kita mo, Pilipino na yun, ha? Sabi, kadiri. Di ba? Oh. Mag-Holy Week break pa naman at idagdag pa ang maraming mga biyahe para sa Taylor Swift concert sa Singapore. Isang Galing mo Taylor Swift talaga Oh, sabi dito. mababatas na ang nagbabalak maghain ng resolusyon sa Kamara Huwag ka magbalak, gawin mo na. para imbestigahan ang maintenance ng NAIA. Ang ating mga paliparan ay hindi lamang gateway po sa ating tourism industry, kundi pati na po sa ating labor migration. Correct. Bigyan naman po natin ang karampatang atensyon ang lahat ng ito. Si Senator Grace po naman na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services nababahala sa posibilidad na matakot at magdalawang isip na bumisita sa Pilipinas ang mga turista. Huwag ka mag-isip na matakot bumisita. Handaan mo, sabihin nyo, hindi lang naman isang airport ang meron ng Pilipinas. Kung ayaw nila dumapag sa Ninoy, kasi nakakadiri nga naman, di lumapag sila dun sa Clark. Maganda doon walang surot. Antayin nyo yung Bulacan magawa, wala rin surot doon, bago yun eh. Surot na nga yung pangalan nung sa Metro Manila. Ang paltan na rin natin, private yun. Tuloy. Dahil sa mga surot at daga, tiniyak naman ng MIAA na wala na ngayong surot sa airport. Sa Lunes naman, ipatatawag daw nila ang pest control service provider para imbestigahan ang naispatang daga. Tanggalin nyo na yun. Ganun lang. Ano palagay ng mga kababayan natin na nanonood sa atin ngayon? Ano sa tingin nyo? Yung surot na yan, yung daga na yan, mga kababayan ko. May mga sumasabat pa, may mga lulusot pa eh. Sabutahe daw.
Ano yun? Magpakatotoo tayo. No? Magpakatotoo tayo. Huwag yung sasabihin na sabotahe. Putya, wala maglalagay ng isang plastic na surot tapos ikakalat mo dyan sa upuan. That's too impossible. 24 hours bukas ang bukas ang paliparan. Kung may maglalagay ng isang plastic na surot diyan, alam nyo na. Ibig sabihin lang yan, yung surot na yan, matagal na nanatili dyan. Nangitlog na nangitlog, dumami ng dumami. Bakit? Ibig sabihin nun, hindi talaga nalilinis yung upuan. Bakit? Kasi katwiran 24 hours naman daw. Hindi ganun yun mga kababayan ko, that's too impossible. Mga kababayan ko, kung sabihin nilang domestic, pwede rin. Mga kababayan ko, NAIA Terminal 3. Mga kababayan ko, lumapag galing US, umupo doon, tas yung surot galing US, kunyari lang, kumalat doon. 'Di ba? Ibig sabihin nun, at ganun pa rin, hindi nyo pa rin nalinis yung mga upuan. Sample, yung daga, mga kababayan ko. Diyos mio, por favor. Ang laki ng daga, ganyang kalaki. Imagine niyo, bulugan pa yung daga. Imposibleng may naglagay lang doon noon. Ibig sabihin nun, mga kababayan ko, para sa akin, lumaki talaga at lumaki na doon yung daga. May nagsabi pang isang vlogger, may mga balita daw na ganito na may mga galing sa eroplano. That's too impossible pa rin. May maintenance ang eroplano, hoy. 'Di ba? Huwag nyo i-defend yung mali. I-correct natin yung mali. Kasi hindi natin papayagan na pagtatakpan dito yung mali. Kagaya sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Hindi nyo pwedeng pagtakpan ng mali kapag may mali talaga yung ahensya ng gobyerno. Ilabas nyo yung totoo. Tama ba ako? Katulad yan. Government pa rin ang humahawak niyan. Sasabihin nyo, kasalanan naman ni Marcos Jr. yun. Hindi ganun yun. Pag may mali ang sa government, dapat punahin nyo. Para mapansin. Para mapaalam natin. Hindi lang kayo ang nakakakita niyan. Kami rin. Apektado rin kami. Because we are the Filipino people. We are Filipino. We are Filipino. At lahat ng nakikita nyo, number 1, mga kababayan ko, pagdating sa ating paliparan, yan ay pride natin. Tandaan ninyo, Duterte Days, Pinoy Days, Gloria Days, ano pa? ERF Days, whatsoever, kahit sino pang presidente, tingnan nyo. Pang-apat pa rin tayo sa pinaka-worst on Asia. Kailan natin mababago yan? Di palitan natin. Alam mo gawin, kahit sino pumupong presidente dyan, mga kababayan ko, hirap ayusin yan. I-private na natin yan. Wala magiging problema sa atin yan. Japan, private ang paliparan. Sa mga countries, mga kababayan ko, kaya gumaganda. Kasi napagpopokusan, naiingatan. Wala ganun tayong magagawa. Ganun talaga na mahala doon, mga kababayan ko. Yan ang kahinat na yan. Diba? Totoo lang, mga kababayan ko. So, totoo lang